Isang magandang lalaki ho ako. Walang basagan ng trip. Huwebes ngayon ha, Huwebes, 2nd day of May. Welcome po sa programang Dr. Love Radio Show. Ang inyong host, Brother June Banaag, na wala pang pahinga. Ngayon ay Thursday, the 2nd day of the month of May. Welcome po. Tayo po ay nadidinig ngayon sa 92.3 Radio 5 True FM sa Isla ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ayun, oo, mga pulo. Oh, yeah. Pulo, parang maliliit na mga isla yan, parang pulo-pulo. Yun. At tayo po ay kasabayan pong napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM at Dr. Love. At kung sakali man po, pakishare din po ang live stream ng ating. Pwede rin kaming mapakinggan live sa Signal Play app. Ang damdamin ko. At maaari din po kayo .com o sa ating Dr. Love Facebook Messenger. Pwede rin pong tumawag sa ating subscribe and follow at hindi ko naman kaibigan dahilan para magsaban sa ating news break at 10 o'clock. Kaya ko nalaman na ahead of time bago sumabog ang balita si Cedric o tsaka si Denise, hindi ba nga natatandaan ninyo na si Vong Navarro nung kainitan nito ay bugbog sarado. Bugbog sarado mukha niya. Buong katawan niya actually. At inipit yata siya dun sa bahay. Hindi siya pinawalan dun sa bahay or something. Illegal detention. Yun ang kanyang ipinanalo. At ang desisyon ng RTC, Regional Trial Court ng Taguig City, reklusyon perpetua. Ibig sabihin nun ay panghabang buhay ka nang makukulong. Hindi ka na makakalabas. Pero pwede pa yata silang pwede pa silang mag-appeal sa Court of Appeals. Hindi naman tayo abogado, di ba? Pero alam natin, pwede pa silang mag-appeal sa Court of Appeals. Pero habang nag-a-appeal sila, nakakulong sila. Kasi walang bail yun Yun. Anyway, oras natin, alas 9:39 ng gabi. Pagbabalik natin ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Huwebes, ikalawa ng buwan ng Mayo. Ngayon po ang kafiestahan ni Saint Athanasius at ang Ebanghelyo ay matatagpuan sa 15 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Juan, talata 9 hanggang 11. Kung papaanong inibig ako ng Ama ay gayon ko rin kayo iibigin. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tutuparin ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at nanatili sa kanyang pag-ibig. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang aking kagalakan ay manatili sa inyo. Gayun din naman, ang inyong kagalakan ay malubos. Giliw na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alas 9:44 ng gabi, unang bahagi po ng ating programang Dr. Love Radio Show.
Kasama niyo po si Brother June Banaag, OP. Batiin lamang natin ang mga kaibigan natin dyan po sa Davao City. Ang ating kaibigan si Sister Julie Singkay, OP. Ang ating kaibigan si Amadeo Giorgio Gonzalez at ang kanyang butihing ina si Mami Lorleen Gonzalez. Binabati ho natin ang magandang gabi at happy listening. Siyempre ang ating tatlong Tres Marias ng Dr. Love, si Marivid Viola, na ngayon ay init na init dito sa Maynila. Si Elizabeth Villa Gonzalo ng Makati at Myra Bulisay Lee na palagi ho nakatutok sa programa natin. Binabati rin natin si Cherry Co na nakita natin kagabi. Ang ating kumare, si kumaring Zenny Dayang Hirang. Binabati ho natin ang magandang gabi at happy listening. Ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga anak, ay binabati ho natin ang magandang gabi sa inyo. Napakabuting pamilya po niyan, ang pamilya ni Zenny Dayang Hirang. Engineer Mercy Santos ng Pasig City, good evening and happy listening. Siyempre, ang kaibigan natin si Dr. Daisy Flor Villegas Dizon ng Pateros na nag-celebrate ng kanyang birthday last night. Yan. May 1st po ang kanyang birthday at napakalaking selebrasyon. Dr. Daisy Flor Villegas Dizon, maraming salamat po sa inyong paanyaya, ha? Thank you so much. Sino pa ba yung nakita natin? Dr. Medrano, Onofre Medrano, ang ating dentist. Ang kanyang butihing may bahay, si Dr. Edna Medrano, ay nakita rin tayo. Ang kaibigan natin, si Alfred Saban, si Ika Villanca, si Dr. Ina Warncha, at marami pang mga pilgrims ang nakita natin kagabi. Kay Dr. Daisy Flor Villegas Dizon, ang pagbati ho namin sa inyo ng happy birthday. Hindi magtatagal. Happy birthday! Okay, ating tunghayan ang ating pong Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ang ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ang title po nito ay Anak! Anak! Tama na anak! Ito ho ay napanood kanina sa Face to Face na napapanood po sa TV5 Lunes hanggang Biyernes alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali na may replays mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi sa Signal TV 1PH. Alamin natin at kung sakali po na meron kayong mga komentaryo dito sa ating itatampok ngayon na episode sa ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love, maaari po kayong magpadala ng inyong mga komentaryo sa Facebook live stream ng Dr. Love o kaya sa FB page, sa FB Messenger ng Dr. Love. Kung kayo po ay nanonood sa Facebook page natin, pwede po kayo mag-text dyan at i-text lamang po ninyo ang inyong mensahe sa ating mga panauhin na involved po dito sa ating episode ng Anak Tama Na. Pwede rin po kayong tumawag sa ating hotlines 8631-5788 at 8631-6674. Panoorin po natin ang episode ng ating programang Face to Face at dito po itatampok natin ang episode ng Anak. Anak na ko naman, anak, tama na. Tama na. Ito, panoorin natin. Makakasama natin yung umaga si Cheryl. Ano ho ang problema ninyo sa inyong anak, Ate Cheryl? Kung gusto ko lang po sana, Mama Carla, magbago na po siya ng pag-uugali niya. Dahil po may mga anak na po siya eh. Dalawa po yung inaalagaan Bakit? Ano po bang ako. problema mo sa ugali ng anak mo? Yung sasagot-sagutin ka, pag bibigyan mo siya ng payo, hindi po siya nakikinig, sasagutin ka niya ng pabalang. Hindi po tama yun bilang, sa akin po bilang ina, nasaktan ako syempre. Tapos sasama pa po sa mga barkada. Madaling araw uuwi. May anak po siya, kailangan po naman... Ilan ang anak? Dalawa po. Dalawang anak. Mga ilang taon? Yung isa po, 2-year-old. Tapos may 2 baby years pa po old siya. at saka may baby. So ilang taon tong anak mo? 25 years old na. 25 anyos. Bakit sa tingin mo nagiging ganito ang ang ginagawang pag-uugali ng anak mo sa'yo?
Ang ano ko po kasi dati, hindi ko po kasi napag-aral siya ng ano. Dahil kapos nga rin po kami talaga mamakarla sa financial. Siyempre po yung papa niya, hindi naman po ganun kagaan yung trabaho. Kaya sabi ko po, anak, hindi ko naman lahat ng ano, mabibigay naman namin sa inyo eh. Kasi may mga kapatid ka pang maliliit. Ilan ba ang anak mo? Bali, ano po sila? 8. 8. So, Siya pang po ilan yung itong pinakapanganay. problema mong anak? Pang ilan ito? Panganay po siya, ma'am. Panganay. Ang pangalan niya ay? Rochelle po. Rochelle. Normally, ang mga panganay, dapat tumatayong, ano yan eh, pangalawang magulang, tumatayo silang good example. Pero okay, si Rochelle Ano ba ang nangyari? Si Rochelle naman po kasi... Ganyan ba siya sa umpisa? Ma'am, nung nagtatrabaho po kasi yan, lahat naman po ng gusto ng kapatid niya, binibigay. Nung nabarkada na po kasi siya, ayan na, nag-umpisa na po yung ganyan na... Kailan siya nabarkada? Nung nagkaanak or before Itong mag-anak? nagkaanak na po siya ng pangalawa niya po. Ganyan na po nangyari sa kanya. Okay, sa tingin mo ba impluwensya ito? O meron Malamang siyang siguro, impluwensya po. pinagdadaanan? Baka may May hindi ko kim-kim rin ba po siyang alam. galit sa'yo? Yun po ang Sa hindi ko tingin mo, alam. galit ba siya sa'yo? Siguro po, mailalabas niya po siguro galit niya dito, kaya gusto ko po dito kami magharap na dalawa mag-ina. Bakit? Kailan kayo huling nagkita? Mag-ina, hindi ba kayo Yung ano nag-uusap? po, April 27, bali nag-away na po kami, nag-ano na po kami niya mag-ina. Doon po siya, inumpisahan niya po akong sagot-sagutin, doon na po nag-umpisa yung lahat ng ano niya sa akin. Siya raw ang masamang impluensya sa anak ni Cheryl. Aba, hindi pa ito si Rochelle ha. Ito pa lang ang masamang impluensya sa anak ni Cheryl. Jaisel, pasok! Jaisel, ilang taon ka na? 19 po. 19. Bakit ka tinawag na masamang impluensya? Jaisel, bakit ka sinabing bad influence ka kay Rochelle? Eh, mas matanda yung anak ni Cheryl sa iyo. Minsan po kasi po, niyayap ko po sa inuman. Sa mga racket ko po. Ano ang mga racket Kasi mo? nga, ikaw ang laging kasama niya dahil ikaw nagturo sa kanya kung anong kabulastugan. Ikaw ang nagturo sa kanya. Lahat, ikaw nagtuturo dahil may sugar daddy ka. May sugar... Teka ha, may sugar daddy ka ba, Jaisel? Opo. Meron. Okay. Oh, ano niya yan? Isinasama mo siya kung personal saan-saan niya yan. lugar. Pero ang tanong kasi natin, pinagbibintangan ka ngang bad influence nitong nanay, no? Paano kayo nag-umpisang maging magkaibigan ni Rochelle? Dahil po sa ano lang po yun, sa trabaho lang din po. Sa trabahong, anong trabaho? Sa ano po, sa parlor lang din po. Sa salon, sa parlor. Ano trabaho niyo sa parlor? Make-up po. Nagme-makeup kayong Tapos gano'n. minsan po yung... Hindi na po yan, hindi po nag-make up yan. Hindi ako naniniwala dyan. Diretsahang tanong, Jaisel, ikaw ang nagbigay ng lalaki kay Rochelle. Hindi po, kulang po kasi yung mga binibigay ni Rochelle sa mama niya. Nag-ano po siya, nagalit po siya kasi po kulang po. Kulang po sa ano. Hindi totoo yan. Nagkwento po sa akin si Ate Rochelle. Kasi po may tampuhan po sila ng mama niya. Kulang pa yung binibigay mo. Kaya po, nag-chat po sa akin si Ate Rochelle para po bigyan ko po siya ng ano, ng para extra Customer pera. Opo. ng lalaki. Okay, so, bakit? Para saan yung lalaki? Para po sa dagdag po pera pang bigay sa mama niya. Sinungaling kayo, kagustuhan nyo lang yan. Wala nag-uutos sa inyo. Ganun po Magkasabat yun, pa kayo te. siya sa kasinungalingan. Kaya Ate napupuno yan na Cheryl, magsinungaling sa... hinihingan mo ba ng pera si Rochelle? Normal naman po yun, Mama Carla, kasi syempre po ako nag-aalaga ng anak niya. May pangangailangan po yung mga baby niya. Natural po yun, bilang ina. Okay, so, alam mo ba ang trabahong meron siya? Yun po ang hindi ko alam. Eh ngayon po, may nakakita po sa kanya, nagsumbong po sa akin. Hindi mo alam, pero bakit ka humihingi? Ang sinasabi niya lang po, nagtitinda po siya pag madaling Naniniwala araw, ka ba? Naniniwala naman po ako sa kanya kasi dati naman po talaga nagtitinda po yan ng ano eh, sa mga mall eh. Pero Ate Cheryl, hindi mo inalam eh kung anong klaseng trabaho meron siya eh. Bakit ka humihingi ng sobra, di mo alam anong ginagawa ng anak mo? Okay. Isa yan ha, pag-uusapan natin. Jaisel, magkakilala kayo sa salon.
Apo. Nagme-makeup kayo, sabi mo. Apo. Okay. Bakit naman umabot ka na nang dumaing sa'yo si Rochelle, ay sinasabi mo na binigyan mo na lang ng lalaki para gamitin siya at bayaran siya? Opo. Okay. Dr. Love, kayo po muna. Maraming salamat, Mama Carla. Nakakalungkot po na umagang-umaga, no? Tapos ganito yung makikita nating sitwasyon. Rochelle, ikaw munang unahin ko. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa tayong magbago, no? Maaari lang nagkaroon ka ng pagkakataon na makagawa ng maling desisyon dahilan doon sa pangangailangan mo. Kasi marami siyang kailangan nasa balikat niya, pagsuporta sa mga kapatid niya, sa pamilya niya, may 2 siyang anak. You know, may tuloy pa ba relasyon yun ng tatay ng iyong mga anak? Wala na. So, another problem. Tapos bagong panganak pa lang siya, merong postpartum depression. No? So, sunod-sunod yan. Baka nagkamali ang bata ng desisyon. At pwede natin masabi na baka kulang sa values, moral values, yung foundation ng bata. Kaya kung tayo ang haharap sa kanya, kung mababaw ang foundation ng moral value sa buhay mo at narito yung mga pangangailangan na dapat mong i-address, pagkatapos may tuksong lalapit sa iyo na pinakamadaling solusyon at pagkakakitaan ay yung katawan mo, baka ibigay, di ba? At yun ang nangyari kay Rochelle. Kaya Rochelle, if ever you want to change your life, pwede pa. Ha? Huwag kang mawala ng pag-asa. Sa bahagi ni Cheryl, ikaw ang dapat takbuhan ni Rochelle at magbigay ng suporta sa kanya. Huwag mong pagtakpan yung mali. Tinamaan ka ng magaling. Huwag mong pagtakpan yung mali. Paano mo masasabing ina ka? Kung napakabigat nung nangyari sa anak mo, sarili mong anak, sarili mong dugo at laman, ibinenta ng tinamaan ng kulog na kinakasama mo ngayon para pambayad sa utang. Dahil hanggang ngayon nagsusugal pa rin. You might just want to, Cheryl, pag-isipan mo. Pag-isipan mo, kung nagkamali ka sa anak mo at may pagkukulang ka sa anak mo, walang masama na humingi ng tawad sa isang anak na ginawan mo ng isang pagkakamali. Napakagandang bagay nun. Dalangin ko, I tell you, today, this morning, I ask all the viewers to pray for this mag-ina na sana maghari sa puso ang pagpapatawad, Rochelle, at ang pagkilala sa kahinaan para masimula ng isang bagong buhay. Pag-aralan mo, Cheryl, you are in big trouble. Salamat po. Maraming salamat, Dr. Love. Walang anuman, Mama Carla. Ito, kung atin pong matatandaan, isa yata sa naging problema nito, itong si Cheryl na nanay ni Rochelle, merong isang kinakasama. May kinakasama siyang lalaki. Ngayon, sugarol, nabaon sa utang, maniwala kayo, ibinenta yung anak ni Cheryl, si Rochelle, ibinenta sa isang lalaki pambayad sa utang niya. Kambing na yan. Ewan ko ba? Anong tingin niyo dito sa mga batang ito? Anong mga merchandise ba yan? Walang hiya kayo talaga, oo. Tapos, didefensahan pa nung nanay niya, nanay ni Rochelle, si Cheryl, didefensahan pa yung kanyang kinakasama. Ba, ano ba yan? Damulag, bakulaw yung kasama mo. Aba, tinuhog ka na, pati yung anak mo inihulog pa sa impyerno. Nakakakulo ng dugo. Kung sakali man po na meron kayong mga komentaryo, hinggil po dito sa ating itinampok na episode na ito, Anak, Tama Na. Pwede nyo hong ipadala ang inyong mga komentaryo, ang inyong mga mensahe sa ating programa, sa ating Facebook live stream, or ipadala po ninyo sa Facebook page Messenger ng Dr. Love, o pwede ho kayong tumawag sa 863-15788 at 863-15788.
Oras natin, ganat ng 1 minuto bago mag alas 10 ng gabi. Alright, atin hong alamin ang feedback at ang mga mensahe ng mga nanggagalaiting Dr. Lovers sa ating itinampok na Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Anak, tama na anak. Unahin muna natin si Emerson Alvarez. Sabi ni Emerson, ano ka? Anak mo, ibebenta mo? Anong klase kang ina? Tapos, ibinenta ng kinakasama mo? Mga animal kayo? Kaya pala yung bata, Diyos ko, sama-sama ang loob ng bata, ibinenta siya. Parang slave, ano? Ngayon, nung araw, hindi ho namin pinapaniwalaan na may mga magulang na ganyan. Ngayon, sa mga nakikita at mga babalita natin, ewan ko, dahilan sa napaaalipin sa pera. Yun ito yung idolatry. Ito yung idolatry na malinaw. Napaaalipin sa pera, pati sariling anak, ibinebenta. Obvious na ang feeling. Di bali kung per kilo no? Alright, Evelyn Fortunado, minsan nanggagaling din sa ina kaya nagkakaganyan ng kabataan ngayon. Siguro nga, kulang sa values yan, kaya nagkaganyan. Naka, magbago na kayo at magmahalan at mag-unawaan, magdasal kayo sa Panginoon hanggat hindi pa huli ang lahat. God bless po sa inyong lahat, buhat kay Evelyn Fortunado. Atin pong kunin naman sino nga yung si Gerald pala ng Pasig nasa linya. Alamin natin, Gerald, magandang gabi. 10:18 is our time. Good evening, Dr. Lab. Good evening, Gerald. Saan ka sa Pasig nga uli? Sa Pinagbuhatan po. Pinagbuhatan, Pasig City. Okay. Napanood mo ba yung ating face-to-face kanina? Actually, hindi ko na Dr. Lab, dito ko lang napakinggan. Kung napanood mo yung buo niyan kanina sa TV5, lalong kukulo ang dugo mo. Kala ko nga, kasi pero yung boses ng nanay, parang sabi ko, parang may something Yung bungad pa lang yung pala, ganun pala. Parang may something. Meron siyang hinahanap sa anak niya. Hinahanap niya na respetuhin siya ng anak niya. Yung anak niya, 25 anyos na, may 2 anak, si Rochelle. Ngayon naiintindihan na natin bakit. 8 ang anak nitong si Cheryl. Yes po. At yung kanyang panganay na anak na si Rochelle, ang inirereklamo niya dahil wala raw respeto sa kanya ay kambing ka. Paano ka respetuhin ng anak mo? Tama. May ka-live-in ka, binenta ng ka-live-in mo yung anak mo. Pagkatapos, didefensahan mo pa yung ka-live-in mo. Ano ka? Nakakalungkot na may mga ganyan talagang nanay. Actually, hindi ko na para tawagin siyang nanay kasi hindi siya nagpakananay sa anak niya. Kung ako, ang ko na lang siguro papayo ko kay Rochelle, bata pa siya, may 2 siyang anak. Nandyan na yan. Suportahan niya. Kung ako sa kanya lumipat na lang siya, kunin niya yung anak niya, baka mamaya ibenta naman yung anak niya. Ibig mo sabihin, bumukod na lang siya? Bumukod na lang siya. Ayun. Total, bata pa siya, nakakapagtrabaho siya. Pero wag naman niyang yun yung sarili niya na at wag siyang magpa-influensya kay Jaisel na inihahanap siya ng lalaki, binubugaw siya. Diyos ko naman itong mga tao. Wag niya hayaan. May pagkakataon pa siya makaahon. Oo. Hanggat bata pa siya. Umahon siya dyan. Kasi mamaya mabuntis na naman siya. 3 na yung anak niya. Pwede magtrabaho. Mas lalong lalaki ang problema. Then pag nakabangon siya at okay na, pati yung anak niya, unti-unti, yung mga kapatid niya, humingi siya ng tulong sa gobyerno, pwede naman yun. Right. Kasi, actually, pwede nga niyang pakulong yung magulang niyang yan Oo. Kung ako sa akin po, sa akin lang na wala yung respeto ko dun sa sa nanay niya, kay Cheryl. Oo. Anyway, sige. Gerald, maraming salamat. May babatiin ka ba? Ayun, batiin ko lang yung misis ko. Happy birthday. Birthday niya today. Uy, anong pangalan? Anong pangalan ng misis? Si May po, May. May! Happy birthday, May!
Ayun, thank you po. Pauwi pa lang siya, pauwi pa lang po. Anong inihanda mo para pagdating ni May, meron ka namang pagsasaluhan kayo? Actually, nag-ano na kami kahapon kasi holiday. Nag-ano kayo kahapon? Nag-ano lang, umorder na lang po kasi mainit. Mahirap naman lumabas. Oo nga. Order na lang at saka... Ang gusto kong orderin ngayon, yung inihaw na isaw. Naku, sarap niyan, Dr. Ano, Love. Kaya lang, iwas na ako dyan. Ito yung isaw, yung sa manok, yung bituka Ay, ng sa manok. manok, yung bituka. Bituka ng manok. Oo, yung parang pa-letter S. Oo. Yung IUD. Saka yung sa UP, Dr. Love, na masarap. Sa UP meron? Yung yung isaw ng baboy, yung famous sa UP. Oo. Ibig sabihin nga nila, pag hindi ka nakakain, hindi ka taga UP. Oo. Bukas pa yan ngayon? Hanggang ngayon, hindi, alam ko hanggang ngayon meron pa, pero hindi ko alam gantong oras kung baka wala na po, sarado na. Pupunta ako mamaya. Mamaya? Tapos sa programa. Baka maano yung arthritis nyo, Dr. Love. Hindi pa ako nagdi-dinner, ha? Nako, yan na. Hindi pa ako nagdi-dinner, ha? Ikaw nag-open yan, Dr. Love. Yung mga pagkain. Patay tayo dyan. Maraming salamat, Gerald. And, okay, thank you, Dr. Love. Ingat po pag-uwi. God bless. Kay May, happy birthday, ha? Thank you po, Dr. Love. Makakarating po. Thank you. Okay. Alright, oras natin, alas 10:22 ng gabi. Ito pa. Kumaring Zenny, Dayang Hirang. Ito na yung paborito niyong mag-ina. Si Nino, anak ni Kumaring Zenny, Dayang Hirang, laging inaabangan itong si Aling Lourdes ng San Fernando, La Union dahil amused siya kapag itong si Aling Lourdes nasa linya natin. Fan na fan siya ni Aling Lourdes. Kaya papasukin natin si Aling Lourdes. Aling Lourdes, isang magandang gabi, mapagpala, mabiyaya at magandang gabi sa iyo. Isang mabiyaya at mapagpalang gabi sa iyong brother. Yun nga sabi ko ulitin mo yun nakinig ka ba sa programa hindi mo napanood hindi mo napanood yung sa TV5? Narinig ko po, brother. Grabe naman po, nakakalungkot naman po na may mga ina po na ganyan. Ano? Nakakalungkot po na may mga ina po na ganyan na ibinibenta ang kanyang sariling anak. Oo nga. Pati yung kinakasama nung ina, yung kinakasama na Cheryl, ibinenta si Cheryl doon sa kanyang kaibigan na pinagkakautangan niya. Opo, ay Diyos ko Diyos natin. Wag naman sa'yo lang, wag mo suluhin. Diyos natin. Oo. Sabihin mo, Diyos natin. Wala na pong Diyos sa puso nila, kaya nila nagagawa ang mga bagay na yan, brother. Oo, totoo yan, sister. Totoo yan. Pakakainit lang sa ulo. Ganyan ka ba mainis? Talaga, oo. Oo nga po, brother, nakakainit po ng ulo. Oo, nakakainit ng ulo. Ano ang gusto mong sabihin kay Cheryl, yung nanay nitong si Rochelle, na di umano Ay, Cheryl, ikaw talaga, parang baboy ang ginawa mo sa anak mo na ibinenta mo. Parang biik. Opo. Oo. Ay, naku, Diyos ko. Cheryl. Oo. Dapat na maging ina. Oo. Opo, kasi nagawa mo ibenta ang sarili mong dugo at laman. Ano yan? Paano yan? Ibibenta mo yung dugo at saka laman? Lalagyan mo yan ng sibuyas, ng bawang, ng kamatis, dugo, at saka magiging dinugo. Ang kanyang anak na yung anak niya. Kung na buwan niya pong dinala sa kanyang sinapupunan. Tapos, ibibenta niya na parang biik lang. Oo. Yun ako talaga. Ano po yan, brother? Alam mo, pagka ako'y nagugutom na ganito walang anong ina po yan. Walang kwenta. Ay, Diyos ko. Walang puso. Opo, walang puso, walang atay. Ano po masasabi ko? Walang atay. Walang atay at balong-balon. Balong-balunan, di ba? Ano ba yan, brother? Galit na yan. Si sister, Sister Lourdes, galit na yan. Ano ang masasabi mo kay Rochelle na anak ni Cheryl na ibinenta niya? Ay, si Rochelle po. Oo. Ay, Rochelle, naku
patawarin mo ang iyong ina kung sakali mong nagawa niya sa iyo yan. Balang araw, pagsisisihan din niya yan, ginawa niya sa iyo. Oo. At huwag kang mag-alala, may karma para dyan. Kung sakali mong ngayon, okay pa sa kanya, balang araw magbabayad din siya sa Diyos. Magkano kaya ang babayaran yan? Opo, sa Diyos niya po. Sa Diyos niya babayaran yan. Sa Diyos na siya magbabayad. Opo. Ay, nako, pag ikaw ay nagbayad sa Diyos, hindi po pwedeng utang dyan. Oo nga po. Hindi pwedeng utang dyan. Kailangan, yung araw na yun, bayaran mo. Oo nga hindi po. pwedeng hulugan. Ibang maningil ang Diyos. Iba? Oo. Iba po. Ano yan? Parang credit card yan, di ba? Iba maningil yun. Hindi po kasi ang tao pwedeng maningil ng ng pera, pero ang Diyos iba. Oo. Iba po ang kanyang sisingilin. May may kaparusahan yan, di ba? Opo. May kaparusahan at mas mabigat. Oo, mga ilang kilo kaya. Kaya kung ikaw man ngayon paisi-isi pa lang, Cheryl, humanda ka sa susunod na mga panahon. Yun, naku ha. Opo, yun na po ang ating may humanda ka. Po sa kanya. Ngayon, itong si Jacel, yung babaeng kaibigan ni Rochelle, ang bad influence dahil ibinubugaw naman niya si Rochelle. Ano naman ang masasabi mo kay Rochelle? Kay Jacel? Nako, Jacel po. Magbabayad ka rin sa Diyos. Ayan. Marami na kayo, ha? Marami na kayo magbabayad sa Diyos. Opo. Talagang, kung ano man yung ginawa ninyo ngayon, pagbabayaran niyo yan. Kaya, humanda kayo. Ang karma ay nandyan lang. Oo. Yun po. Yun lang po ang aking maya advice. Oo. Ang karma nandyan lang, hindi lumalayo yan. Opo. Nandyan lang yan sa tabi-tabi. Andyan lang yan sa tabi-tabi. Anytime po pwedeng tawagin yan. Opo. Kaya... Ngayon, Sister Lourdes ng San Fernando, La Union, ano po ang masasabi ninyo sa mga sitwasyon na katulad nito na tinabaga ang ating daigdig ngayon nawala na ng moral values at para tayong Sodom and Gomorrah. Lahat ng kasalanan parang andyan na sa paligid natin. Ano ang inyong nasa takbo ng isip mo kung meron man? Ang masasabi ko lang po, brother, parang hindi na kasi sila, hindi na po sila nananalig sa Diyos, yung iba. Parang nawawala na sila ng, parang ang sarili na lang nila ang kanilang sinusunod. Wala na ang Diyos. So, binabaliwala na nila po ang Diyos, kaya po nagkakaganyan. Umiinog ang mundo nila sa kanilang sarili, parang gano'n. Opo. Yun. Okay. At yun ang hindi tama. Matanong kita, Sister Lourdes ng San Fernando, La Union. Yes po. Kumusta po naman ang negosyo ng pagmamasahe sa mall? Maganda naman po. At marami rin pong pumapasok na customer. Alin po ang maganda, yung minamasahe ninyo? Yung mga customer po na pumapasok. Magaganda ho ang customer na pumapasok. Hindi. Maayos naman po ang ibig ko pong sabihin, marami pong customer na pumapasok. Lalo na po kahapon, holiday. Marami po kaming customer kahapon. Nakarami kayo. Sa maraming customer, Aling Lourdes, magkano ang naiuwi mong kita sa maghapon? Kumikita naman po ako ng mga 500 or 700 po. Sa maghapon? Sa malakas na araw yon? Opo. Kagaya ng holiday kahapon? Opo. 700 pesos pag-uwi mo. Iba pa po ang tip. Iba pa ang tip. Mas malaki ang tip. Yes, kasi mga nagtitip ng 100 pesos o 200 pesos. Wow! Ibig sabihin, Aling Lourdes, kapag pag tinipan ka ng 100 o 200 pesos, ibig sabihin noon, maganda pagkakamasahe mo. Opo.
Well, nakatuto. Yung 300 pesos na yun, pag pinagsama-sama, 1,000 pesos na po lahat. Totoo. Yung bang tip na yan, naghahati-hati kayo o pag ikaw lang binigyan ng tip, diretso na sa bulsa? Sarili ko lang po yun. That's very good. That's very good. Kasi meron po yung mga customer na kapag talagang nagustuhan yung masahin nyo, ang masahin namin, yun po, nagbibigay sila kung minsan pa nga, malaki pa minsan 500 pa nga po. Wow, talaga naman. Amo siya, pagkaho kami ni Mike Santillan, ni Nabacante, bibiyahe kami dyan papunta sa San Fernando, La Union. Ay, naku, napakalaking karangalan po yung para sa amin. Hani po, at pag magkaroon lang kami ng pagkakataon, itutulak ko si Mike Santillan dyan sa inyong masahihan at masahin yun ng gusto. Ihintay ko po yan, brother. Nakikinig si Mike ngayon. Mike, hinihintay ka rin sa San Fernando. Okay po. Yan na po, isa na po yan si Mike po. Mike, binata pa ho yan. Binata. Siya yata po yung sumasagot sa akin. Sinagot ka na ni Mike? Hindi po yung pagka tumatawag po ako. Oo. Sinasagot ka niya. Ay, napakalambing po ng boses at nakaka-inlove po. Talaga, malambing yung batang yan talaga. Yes po. Malambing. Paano raw naman si Lanza Billion? Ay, si Lance po. Oo. Ay, ang masasabi ko lang po kay Lance, nawa, lalo pong maging maganda po ang kanyang karir at lalo siyang maging babait. Opo. Yung mabait naman po sila. Oo. Pero ang ibig ko po sabihin, yung kanya pong pinasok na karir ay lalo po niyang pagbutihin at huwag siyang lalabas. Huwag siyang lalabas. Doon po siya magtatagumpay. Oo, doon lang siya sa karir na yun. Sige. At kumusta raw sa'yo, sabi ni Mike? Opo, sige po. Looking forward daw na makita ka niya. Yes po, at mag-iingat po kayo, brother. Salamat po. Thank you very much, Aling Lourdes. Sige po. Alright, si Aling Lourdes po yan ng San Fernando, La Union. Meron tayong update sa kaso ng Cedric Lee at saka itong si pangalan to, si Denise. Si Denise, dinala na sa Mandaluyong, ang tawag dyan, Correctional Institute for Women. Yun. Nasa Mandaluyong yun Correctional Institute for Women. Ito naman si Cedric Lee, wala siya doon kasi sa promulgation. Pero ang update po, sumuko na po sa NBI ngayong gabi si Cedric Lee. Ibig sabihin, nasa custody na po ng ating gobyerno at ng NBI itong si Cedric Lee na isa sa nahatulan ng reklusyon perpetua sa kaso na isinampa ni Vong Navarro. Oras, alas 10:34. Oras natin, ganap ng alas 10:37 ng gabi, atin pong tutunghayan ang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Denden. At kung sakali man po na kayo ay may suliranin at gusto po ninyong iparating sa ating programa para mapag-usapan po natin at mabigyan namin kayo ng magandang counseling, maaari po kayo magpadala ng inyong liham kasaysayan sa ating programa sa pamagitan ng ating email. Ang ating email address ay drloveradio5@gmail.com or maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger. Maaari din po kayong tumawag para sa live counseling sa linya ng ating mga telepono 8631-5788 at 8631-6674. Narito ang liham kasaysayan ni Denden. Dear Dr. Love, itago niyo lamang po ako sa pangalang Denden, 28 anyos, taga Dasmariñas, Cavite.
Dr. Love, sumulat po ako para ilapit sa inyo ang nangyayari sa pamilya ko. Naapektuhan na po kasi ako ng sobra. Wala naman po akong makausap dahil nga po halos lahat sila sa pamilya involved sa problema. Kamamatay lamang po ng aming lola at kadalasan po ito ang mga pagkakataon na nagkikita-kita ang mga magkakamag-anak. Nabubuo at nagkakaroon ng pagkakataon na magkasama-sama sila. Pero sa pamilya namin, kabaligtaran po ang nangyari. Simula po kasi nawala ang aking lola, nagkawatak-watak na po ang mga tiyuhin at tiyahin ko. Noong una'y nagkagulo hanggang sa talagang naghahati-hati na sa grupo dahil nagkampihan na po ang iba. Nung nawala na ho ang lola, may iniwang pamana sa amin sa 6 na anak niya. Lahat naman po sila meron na kanya-kanyang lupa. Kaya nga lamang po, base po sa pagkakaintindi ko sa nanay ko, hindi po ata pantay-pantay ang sukat ng mga ipinamahagi. Ang sa iba po ay mas malaki at nakalalamang. Dahil po dito, nag-aaway-away na po ang lahat ng pamilya namin. Ang hindi ko po maintindihan, pati kaming magpipinsan na sobrang magkakalapit ay nadamay na rin po. Hindi po ako palabarkada, Dr. Love. Ang mga pinsan ko lamang po talaga ang aking mga kasama. Pero simula po na nangyari ang hatian, wala na po akong makausap. Hindi na nga rin po nagre-reply ang mga pinsan ko sa aming group chat sa social media. Naisip ko po, siguro kaya wala na silang paramdam dahil magkatulad siguro ang sinabi ng nanay nila sa kanila sa sinabi ng nanay ko sa akin. Ang sabi po ng nanay ko sa akin, wag na raw po akong makasama-sama sa mga pinsan ko. Malamang daw kasi ay mana yun sa kanilang magulang, naghahaman at tuso. Galit na galit pa nga po ang nanay ko nang sinabi niya ito sa akin. Ngayon po, Dr. Love, hindi ko maintindihan. Lahat naman po kami, medyo okay naman sa buhay. Ang ibig ko pong sabihin, may mga trabaho, nakapagtapos. Pero bakit kung mag-agawan po ang magkakapatid, para bang napakatindi ng hirap na dinadanas namin? Parang pati pagiging pamilya ay kanila pong binabaliwala na dahilan lamang sa pamana. Ang pinaka nasaktan po ako sa tito ko na sobrang close sa amin. Wala po kasi akong tatay, kaya ang isang kapatid na lalaki ni nanay ang siyang itinuring kong tatay. Pero simula nang nangyari ang issue sa lupa ng pamilya, itinataboy niya na po ako tuwing pupunta ako sa kanila. May isang araw nga po na lumapit ako sa kanya dahil gusto ko po sanang isumbong yung isang tambay sa amin na binastos ako. Pero paglapit ko po lamang, pinaalis na po niya ako. Pero sinabi ko pa rin po ang sadya ko, kaya ako dumaan. Pero ang sagot niya po sa akin, ano raw po ang gagawin niya? Bakit hindi raw po ako sa nanay ko na anak ng Satanas magsumbong? Naiyak po ako matapos noon at nasa isip ko po hanggang kailan ko po kaya ganito makikita ang angka namin. Ano po kaya ang solusyon? Hindi ko po talaga maintindihan bakit ganoon na lamang ang naging galit nila sa isa't isa. Dr. Love, nalulungkot po ako. Madadaan ko rin po ba sa dasal ang mga ganitong bagay? Mapatawad pa kaya ng Diyos ang pamilya ko na parabang mga hayok sa mga bagay na hindi naman po nila maisasama sa hukay? Broken family na nga po ako nagmula. Ganito pa nangyari sa amin. Sobrang dinamdam ko po ito, Dr. Love.
I need your advice kung anong pwede kong maitulong o gawin para kahit papaano'y matahi ko ang aming pamilya. Maraming salamat. Gumagalang, Denden. Maraming salamat, Denden, sa pagtitiwala mo sa ating programa. Ito ang isa sa mga dahilan, Denden, ng pagkakawatak-watak ng pamilya. At hindi lamang ang pamilya nyo. Maraming pamilya dito sa atin, kahit sa ibang bansa, ang nagkakawatak-watak dahilan sa greed. Ano yung greed? Kasakiman. Kasakiman sa mana. Minsan, kapag kami magkakapatid nagkikita-kita, kami pong magkakapatid 8. 3 na ang nawawala, kaya 5 na lamang po kaming nalalabi. At kapag kami nagkukwentuhan, nasasabi ko nga po, mabuti na lamang po at ang aking mga magulang ay mga hamak, aba at hampas lupang manggagawa ng Panginoon. Wala silang malaking ari-arian na ipinamana sa amin. Yung pinamana ng nanay ko sa amin, eksaktong-sakto lamang po sa aming 8 magkakapatid. Yung ibang mga lupain ng lola ko at saka ng lolo ko, noong mga panahong yun, nahihiram pa po ang titulo Maraming lupain ng aking mga lolo at lola na nahiram ang titulo at ng mga kamag-anak at naisanla para pang tuition ng kanilang mga anak na nag-aaral, hindi na ho nabalik yung mga titulo ng lupa na yun. So, natira sa amin, yun na lamang pong konti na pinaghati-hati naming 8 magkakapatid. Ang sabi ko nga, kapag kami nagkikita, mabuti na lang at walang malaking ari-arian ang aming mga magulang. Otherwise, baka ito pa ang maging dahilan ng aming pag-aaway. Ang nangyari siguro, Denden, naghati-hati ang magkakapatid, ang iyong mga tiyuhin, ang iyong mga tiyahin, ang iyong ina, naghati-hati sila nang sila na lamang ang nagdesisyon. Mas magiging maganda sana at magiging fair kahit tanang mo sa mga abogado kung ito ay dadaan sa extrajudicial proceedings. Ibig sabihin, pababayaan natin ang korte ang maghati-hati ng mga ari-arian na paghahatian ng magkakapatid. Kapag ang korte ang naghati-hati niyan, patas ang lahat. Hindi po pwedeng may lumamang. Kung tayo lamang, dapat sana'y nagkasundo na lamang ang magkakapatid. At kapag ang magkakapatid ang nag-away-away at nagkawatak-watak dahilan sa mga bagay na hindi naman madadala sa kanilang huling hantungan, mahabang panahon bago po muling magkabalikan at muling mag-init ang pagmamahal ng isa't isa. Dahilan sa mga mana-manang yan, lalamig ang nagbabagang puso ng magkakapatid at maaaring magtakwil ng ibang mga kapatid dahilan sa hindi nila nakuha ang gusto nilang parte na dapat ay sa kanila. Anong gagawin ko, Brother June? Ito, Denden, ay kaso ng magkakapatid. Nakalulungkot na ang mga magpipinsan ay nag-aaway-away din dahilan dito at ito'y dahilan din sa kagagawan ng mga magulang sa inyong mga tiyuhin at tiyahin. Sana'y hindi na idinamay ang mga magpipinsan at sana ang mga magpipinsan ay naging malawak ang kaisipan upang unawain ang tunay na sitwasyon na dapat sana ay hindi nagkawatak-watak
ang magpipinsang ito dahilan lamang sa mga lote na pinamana ng kanilang mga ninuno. Dito natin makikita ang kakulangan ng values ng mga magulang kapag ang pinag-aagawan na ay mga makalupang kayamanan. Kung ako ang tatanungin mo, Denden, makarinig ka man ng hindi maganda o hindi ka man tratuhin ng maganda ng iyong mga pinsan, ang sa akin sa iyo ay huwag mong idamay ang inyong relasyon. Maaaring ang mga pinsan mo ay magalit sa iyo ng walang katuturan, pero ipakita mo sa kanilang hindi ka nagbabago at nananatili kang nagmamahal at nagpapahalaga sa inyong relasyon. Ang lahat ng yan ay magwawakas. Ang lahat ng yan ay matatapos din. Nakalulungkot nga lamang na minsan natatapos ang mga problemang ito kung kailan namamatay ang magkakapatid at ang iniiwan ay ang problema at ang pagkakawatak-watak ng mga magpipinsan. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Nat King Cole. 2 minuto na lamang po at baka alas 11 na ng gabi and it's about time magpaalam na ho tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay naging makabuluhan ng 1.5 oras ng ating pagsama. Alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang ating Production Manager Alvin Maanyo, sa ngalan po ni Cherry Baile, ang ating Operations Manager, ang ating mga producers, Jen Ganda Morales at Mike Santillan, Director Joey Perez, ang ating technician, Rome Ortigas at Rick Manalo, ang ating PA at avid operator, Jaire Ann Manipon. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banag, OP, pansamantala magpapaalam. Magandang gabi, maraming salamat. Shalom Aleichem.